May mga dahilan, pwede naman na makabalik ulit or ma-maintain pa rin yung pagiging legal permanent resident. Ang tawag dun sa US Embassy ang SB1 or Special Immigrant Application. So dito sa US Embassy ka, hihingi nung parang pinaka-letter na ikaw ay pwedeng makabalik ulit doon or i-issue ang ulit nila ng papers na ikaw ay ginagawa nilang special immigrant para makabalik ka ulit. Kahit na lumabas ka na ng buwan. Ikaw ba may green card ka na? Alam ko, blue card eh. Okay, sa Japan yung blue card. Okay, at syempre next question, no? Alam naman, kasi si Tisay po regular natin na kasama dito. Kaya hindi na masyadong ayaw na masyadong magtanong. Okay, this time naman, attorney, no? Kasi sabi po ng isang mga sumulat sa atin, sabi niya, I am planning to go back to the Philippines to take up nursing, okay? When should I file my travel document so I could return to maintain my legal permanent resident in status, okay, in US? Ang solusyon po dyan kapag ganyang gusto nyong manatili dito ng mas matagal sa isang taon dahil gusto nyong pagpatuloy yung pag-aaral, or meron kayong trabaho na malapit na kayong mag-retire, kaka-immigrate nyo lang, or may mga ari-arian kayo na gusto nyong ipagbibenta pa dahil pupunta na kayo ng Amerika, kailangan po mag-apply ng re-entry permit. Yan po, kailangan physically present kayo sa US bago i-file yung application na yun. Kasi merong fingerprint requirement eh. Kapag umalis ka agad, tapos hindi ka pa napi-fingerprint, sayang naman yung binayad mo kung pababayaan mo na lang. So, anyway, 30 to 60 days upon filing of the application, i-schedule ka naman for fingerprint. Kaya ngayon, kung 2 years ay lumipas na, na-issue ka nun at di pa tapos, you can always refile another re-entry permit application para matapos mo yung affairs mo, you can wind up your affairs in the Philippines. In your experience, attorney, marami po bang mga illegal sa pasensya na ako na itanong lang kasi marami hong nagbabaka sakali, sabi ko, huwag kayong papasok ng illegal doon. Sa inyong kasaysayan, meron ba kayong sa tingin nyo ba marami-rami o wala naman masyado? Konti lang, mga huling bilang mga 12 to 14 million na ang illegal aliens sa Amerika Ako. na naghihintay ng regularization. Ulitin mo nga yung number? 12 to 14 million. Konti lang. Kaya yung mga kababayan natin doon, malamang hindi pa sila hinahanap kasi grabe. 12 to 14 million na mostly galing sa South America. Okay. Hindi tayo yung pinakamarami doon. Sa Pilipino hindi masyado. Oo, mas marami yung doon sa South border. South border. Yung, di ba inarang na yun dati? Merong... Nandun pa ba yung harang? Ando doon yung bakod. In fact, 2 layers yun Ang gusto nga dati, lagyan ng 3rd layer. Pero of course, merong mga lugar na hindi mo pwedeng bakuran tulad ng mga disyerto o bundok. So, mahirap naman makarating sa Amerika pag dumaan ka doon, kaya hindi na binabakuran yun. Pero napansin ko, maraming mga Spider-Man doon. Nakakatawid talaga. Oo, marami. Antindi. In fact, negosyo yan Ang tawag nga doon sa mga coyote Yung mga nag-smuggle ng mga illegal alien papunta ng Amerika. Ang tawag sa kanila ay coyote. Binabayaran sila para i-smuggle. Okay. Tawag naman nila doon sa mga i-smuggle. Polio, yung chicken. Pero attorney maramot sa akin ng pagkakataon, pero syempre magkikita-kita pa ulit tayo, no? Opo, anytime. Sana ma-meet niyo si Attorney Topacio. Yes, alam ko na mga gustong-gusto niyo siyang makita, no? Kaya lang na-timing na siya po ay merong importanteng ginawa at alam niyo naman napaka-controversial itong ating partner. Napaka-busy mo talaga. Pero, but then, still going strong. Yeah. Okay. Pasensya ka na, sister, Ikaw naman anong last message mo para sa ating mga taga-subaybay? Siyempre, nagpapasalamat ako sa patuloy na pagsubaybay dito sa Yes Joe Topacio. Siyempre, ang DWIZ, siyempre. Yan. Salamat sa iyo at siyempre, sir, kayo po. Miss Juby, maraming salamat sa pag-anyaya niyo sa akin dito sa programa na ito. At sa mga gusto mag-consult sa akin tungkol sa US Immigration, ulitin ko lang 0998-737-8555. Pero kung tungkol sa tourist visa, meron
East Consultancy. Visa Consultancy. Talagang i-prepare ka nila para doon sa tourist visa interview. Nako, yan na. Napakadali na para sa inyo mga kaibigan. At syempre, dahil papasalamat tayo sa ating mga naging Yes Show guest, salamat po sa mga naka-duty natin, si News Director natin, Judith Estrada Larino. Syempre, ang Desk Editor Drew Nasino. Yan po, salamat po. Tech Engineers natin, si William Contehino, Henry Lindrico Hermoso, Ken Sale at Gil John Reyes. Ang broadcast IT natin, si JV Dominguez, teleprompter, Neil Joy Abella, writer si Jen Patrolia, Hyacinth Ludivico, and Geraldine Dowino. Yan. Ang singis natin si Yasmin Pantaleon, Jacqueline Santos, Eliza Quevedo. At ang interns natin si John Real Javier. Ang next program natin, ako, huwag niyong iiwan ang ating pinakagwapo ngayong araw na ito. Siyempre, ang Balitang Bayan with Drew Nasino. Happy birthday po kay Sir Benedict Falabi ng Tech Engineer Naga. Ayan, happy birthday to you, sir. At syempre, pinagpala po ang mga kaibigan natin na nanonood at nakikisa sa layunin ng DWIZ at Aliw Channel 23. Muli po, sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, ang ating Board of Directors ng National Press Club. Ako po si Joey de Guzman. Maraming salamat po and I love you all. Bye! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio.